ang alamat ng pusa kung bakit tinakpan niya yung kanyang dumi. Ayun, so one day, habang si Juan ay naglalakad sa masukal na kagubatan, so nakita niya yung layon na ipit sa malaking bato. Hindi na talaga makawala. So sabi ng layon, Juan, tulungan mo ko. Pag tinulungan mo ko, ihatid kita sa inyo. Kasi si Juan pilay-pilay. So tinulak mo yung bato. Nakawala na yung layon. So habang nalalakad sila, nagugutom nga ng layon. Sabi ng layon, kakainin lang kaya kita, Juan. Sabi ng Juan, hindi pwede kasi tinutulungan na nga kita, kakainin mo. Eh, maggawa mo na, tanong muna tayo sa iba. So nadaanan po nila yung isang langka na puno. Sabi ng layon, langka, Buong sahod, hindi ko pang kainin si Juan na tinutulungan niya. Sabi ng langka, kainin mo yan dahil pag dumaan yan sa puno ko, palaging tinataga yung puno ko. Sabi ng layon, ano Juan, kainin kita. Sabi ng Juan, ay, hindi pwede. Hanap pa tayo ng ibang saksi. So hanggang nasa lubong lang pusa. Sabi ng layon, pusa, pwede ko po bang kainin to si Juan na tinutulungan niya ako na naipit sa bato? Sabi ng pusa, saan? Doon. So pinuntahan nila ulit. Paano ang pagkaposisyon? Ganito. O, napaipit naman ulit yung layon. Hindi, umalis na si Juan. Sabi, umalis na po yung si Juan at pusa. Sabi ng pusa, alis na tayo, Mang Juan. Umalis na siya. So sagkalit ng layon. Sabi na layon, ikaw ang pusa ka. Kung ako'y makawala, pati dumi mo, kakainin ko. Kaya mula nga noon, so tinakpan na ng pusa yung kanyang dumi. Ay,